Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa kabilang banda, ay pinatigil naman ng Great Elder ang binabalak na gawin ng hangal na Elder, at pag-alit niyang sinabi dito na kung nababaliw na ba ito dahil ayon sa rules ng kanilang sect ay pinagbabawal ang isang pagpatay sa mga kapwa-disciple, kaya ang ginawang pagpatay ni Tanyon kay Lurulong ay karapat-dapat lang. Hindi naman ito inintindi ng pang-10 Elder, bagkus ay minura niya pa ang rules na pinagmamalaki ng Great Elder, at pag-alit niyang sinabi na wala siyang pakialam dito dahil kahit sino man ang pumatay sa kanyang anak ay pagbabayarin niya ito ng malaki. At pagkatapos niya sabihin ang matinding salita na yon, ay nilingon na niya ulit ang ating bida habang binabanggit niya ang pangalan nito. At kasunod nun ay agad-agad niya ito na inatake, habang sinasabi niya na dapat na ito na mamatay. Subalit sa hindi inaasahan ay biglang sumulpot ang Great Elder sa harap ni Tanyon habang minumura ang hangal na Elder, at sabay na sinangga niya ang atake nito na gamit din ang kanyang kamao, na nagdulot ng pagkalat ng naglalakasang enerhiya nila. Nilapitan naman ni Mumeng ang ating bida at tinanong niya ito kung gusto ba nito na iwasan muna ang gulo na ito, at sinabi niya na alam niya na talagang malakas ito ngunit isa pa lang ito ngayon na Fittest Soul Realm, habang ang pang-10 Elder naman at ang Great Elder ay parehong nasa 9th level of the Fittest Soul Realm. Dagdag niya pa na kung ang pang-10 Elder ay desidido talaga na patayin si Tanyon ay hindi ito kakayanin ng Great Elder na pigilan ng matagal. Hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida at seryoso niya pang sinabi kay Mumeng na ang hangal na Elder na ito ay hindi siya magagawang mapatay. Samantala, ay sabay na nagtalsikan ang dalawang Elder na ito sa kanilang naging salpukan, sa kadahilanang pareho lang ang cultivation level ng mga ito, kaya naman walang makalamang sa dalawa sa kanilang ginagawang paglalaban. Subalit hindi naman nagkaroon ng kahit maliit na pinsala ang isa sa kanila, at nakatayo pa din sila kahit malakas ang naging pagtilapon nila. At kasabay nun ay pag-alit na sinabi ng Great Elder dito, na bilang Great Elder ay hindi niya hahayaan na papatayin nito ang isang disciple ng kanilang sect. Hindi naman ito inintindi ng hangal na Elder, bagkus ay sinabi pa nito sa Great Elder na pinilit siya nito para gawin ito, at sabay na pumustura at ginamit na ang kanyang teknik na tinatawag niyang Burning Blood Method, kung saan naglabas ito ng kakilakilabot na aura at naglabasan ng malakas na enerhiya sa kanyang magkabilang kamay. At nang makita ito ng mga disciple ay nakaramdam ito ng labis-labis na takot, at sinasabi nila na ang teknik na ito ay life-threatening tricks kung saan mapipinsala nito ang taong gumamit nito ng 800 beses, habang ang tatamaan naman nito ay 1,000 beses na mapipinsala nito. Dagdag pa ng isa na ang aura ng pang-10 Elder ay malapit na din sa peak ng Soul Realm. Sa kabilang banda, ay nagsaad na ang Great Elder sa mga kapwa niya mga Elder na kung ano pa ba ang mga tinutunga-tungangan ng mga ito, at sinabi niya na magmadali nang lumapit ang mga ito sa kanya at tulungan siya na pigilan ang pang-10 Elder. Subalit hindi naman nakasagot ang mga gunggong na Elder, sa kadahilanang bahagya ding natatakot ang mga ito sa teknik na ginamit ng pang-10 Elder. Nagsaad naman ang hangal na ito at pinarinig niya ito sa lahat. Napapatayin niya si Tanyon ngayon din mismong araw na ito, at papatayin niya din ng walang awa ang lahat ng mangangahas na pigilan siya. Kaya naman mas lalong nangamba ang mga gunggong na ito, at sinasabi nila na wala na talaga ito sa kanyang tamang pag-iisip, kaya isang katangahan ang tangkain na pigilan ito ngayon. Nasabi naman ng isa na ang blood burning method ay hindi gaanong tumatagal, kaya pagkatapos na mawala ang teknik nito ay dapat na nila napatayin ito. Dagdag pa ng isa na si Tanyon ay isa lang naman na ordinaryong disciple, kaya hayaan na lang nila ito na mamatay at huwag ng pag-aksayahan pa ng oras na protektahan. Labis naman na nagalit ang Great Elder sa mga sinasabi ng mga gunggong, at sinabi niya sa mga ito na paano nila ito na nasasabi bilang isang Elder ng kanilang sect. Tumawa naman ng malakas ang pang-10 Elder sa mga narinig niyang sinabi ng mga kapwa niya mga hangal na Elder. Kaya naman mayabang na sinabi nito sa Great Elder na hindi nito siya makakayang pigilan ng nag-iisa, kaya umalis na lang ito sa kanyang harapan, at kasabay nun ay ginamit na nito ang kanyang teknik, at naghahanda na para atakihin na ang ating bida. Subalit mabilis ito na pinatay ng ating bida, ang kaso nga lang ay hindi na ito ipinakita ng author ng manhwa na ito,
At mukhang may ginawang twist story ang author para hindi na ipakita ito ang kaganapan na ito kaya sana ay makita natin ito sa mga susunod na kabanata. Sa kabilang banda ay nilipat na lang agad ang eksena sa mga disciple na ito na labis na nagulat ng mabilis na patayin ni Tanyun ang hangal na elder, at sinasabi nila na kung paano naging posible na nagawa talaga ito na mapatay ng ating bida. Dagdag pa ng isa na kahit pa ginamit na ng pang-10 elder ang pagpapalabas ng kanyang kapangyarihan na nasa peak na ng Fifth Soul Realm, ay wala pa din itong nagawa para bahagyaman lang na mapinsala si Tanyun. Kaya naman napapatanong na lang sila na kahit ba ang mga elder ay walang kakayahan na tapatan ang totoong lakas ni Tanyun. Maging ang Great Elder ay labis-labis din ito na ikinagulat, at sa isip-isip niya na bago pa si Tanyun pumasok sa Secret Realm ay naramdaman na niya ang kakaiba dito. Dagdag niya pa habang nakatingin ito sa ating bida na parang isang Diyos ito sa kanyang paningin, na ngayong nakita niya na ang combat power nito ay ganap na nalampasan na nito ang kanyang mga kaalaman. At kasabay nun ay tinawag niya si Mumeng at Xiongwu, at sinabi niya na pinatay ni Tanyun ang pang-10 elder ng ganun-ganun lang kadali, at sabay na tinanong niya ito kung ano na ba ang level ng realm nito ngayon. Sa tanong naman ng Great Elder ay agad naman ito na sinagot ni Xiongwu, na ang pang-10 elder ay parang wala lang kung ikukumpara sa ating bida. Dagdag niya pa na si Tanyun ay pumatay na ng mas marami pang demonyong tao, at magsasalita pa sana ito ngunit mabilis na tinakpa ni Mumeng ang bunganga nito habang tinitignan niya ito ng masama. At sabay na kinakabahan na sinabi niya sa Great Elder na si Xiongwu ay nagsasalita lang ng mga walang kabuluhan. Dagdag niya pa na sa tanong naman nito ay wala silang alam dito, at siguro ay nasa mga 5th level of Fifth Realm ito. At sa isip-isip niya naman na si Tanyun ay napakaraming sekreto. At kung malalaman ito ng iba ay hindi niya alam kung magdudulot ba ito ng malaking gulo. At sabay niya na sinermonan si Xiongwu na kung gusto ba nito na ihayag ang lahat ng sekreto ng ating bida. Kaya naman napagtanto na ni Xiongwu na nakagawa siya ng malaking pagkakamali, habang ang Great Elder naman ay bahagyang natatawa sa narinig niyang level ni Tanyun. Bigla naman ito na naging seryoso at sa loob-loob niya na ang ating bida ay siguradong hindi lang talaga basta-basta, at ngayon na hindi pa ito nakakagawa ng pangalan sa buong lower realm ay tutulungan niya ito, at kung makikilala ito sa hinaharap ay siguradong makikinabang din siya dito. At kasunod nun ay inihayag niya sa lahat na ang pang-10 elder ay kumilos ng padalos-dalos at nilabag ang rules ng kanilang sect, kaya karapat-dapat lang ang pagpatay dito ni Tanyun at wala itong magiging responsibilidad dito. At pasigaw niyang sinabi sa lahat ng disciple na nandito na wala din silang mga karapatan na ikritisize si Tanyun ng patago, at tinanong niya ang mga ito kung naiintindihan ba nila ang kanyang mga sinabi, na agad naman na sinang-ayunan ng mga disciple na ito. At nang makita ito ng ating bida ay sa isip-isip niya na ang Great Elder ay talagang tinutulungan siya na malutas ang ginawa niyang pagpatay sa hangal. Dagdag niya pa na mukhang nakita nito ang kanyang potensyal at gusto na maging malapit sa kanya. Bahagya namang nagulat si Tanyun nang tawagin siya nito at naglakad patungo sa kanya, at nang makalapit na nga ito ay nakangiti nito na sinabi na magpahinga na ito ng pansamantala. Dahil malapit na ang pagpunta dito ng Chief Elder ng Inner Sect para pumili ng kanilang magiging disciple, dagdag niya pa na naniniwala siya na biyaya si Tanyun ng kalangitan na labis na pinapahalagahan ng kalangitan. Masaya naman na tumugon dito ang ating bida na sana nga ay totoo ito, subalit sa isip-isip niya na nag-aalala siya na madismaya niya ito sa mga susunod na sandali, dahil ang kanyang Hongmeng Fetal Soul ay lubos na espesyal kaya sigurado siya na ang detection method ng mundo ay mahihirapan na makita ito. Sa kabilang banda naman, ay sobrang nag-aalala ang mga disciple na ito, sa pagsasabi nila na si Ling Huchangkong ay namatay sa Secret Realm kaya sigurado na ang grandfather nito na Great Elder ng Sacred Soul Lineage ay agad na pupunta dito. Dagdag pa nila na mahal nito ang kanyang apo na si Ling Huchangkong, kaya naman labis na sila na nag-aalala kung paano nila ito maipapaliwanag dito. Sinabi naman ng isa na wala siyang maisip na paraan ng pagpapaliwanag dito, dahil siguradong kahit anong pagpapaliwanag ang gawin nila dito ay mawawalan lang ito ng silbi dahil panigurado na labis pa din ito na magagalit sa pagkamatay ng kanyang apo. At nang marinig ito ng Great Elder ay napabuntong hininga na lang ito habang naglalabasan na ang mga pawis nito sa muka, at sa isip-isip niya na si Ling Hukanghi ay sobrang mainitin ng ulo at hindi madali na makipag-usap ng maayos dito. Kaya naman agad niya na tinanong si Xiongwu at Mumeng kung may narinig ba itong balita tungkol sa pagkamatay ni Ling Huchangkong sa Secret Realm.
Kinakabahan naman na tumugon si Xiongwu na wala siyang nalalaman dito, at sa loob-loob niya na si Merong Kun ay namatay sa mga kamay ng ating bida, at siguro naman ay walang kinalaman si Tan Yun sa pagkamatay ni Ling Hu Changkung. Maging si Mu Meng ay kinakabahan din na tumugon na wala siyang alam dito, at sa isip-isip niya na bago ito pumasok sa Secret Realm ay nag-alok ito ng gantimpala sa tao na makakapatay kay Tan Yun, ngunit siguro naman ay wala itong kinalaman sa pagkamatay nito. Sa kabilang banda naman ay nagsaad ang ating bida sa Great Elder na hindi na nito kailangan na magtanong pa, at walang kahit anong alinlangan na inihayag na siya mismo ang pumatay kay Ling Hu Changkung at maging kay Merong Kun. At sa isip-isip ng ating bida na meron siyang alitan kay Ling Hu Changkung at Merong Kun, at kung patuloy na magtatanong ang Great Elder ay malalaman din ito ang totoo kaya mas mabuti pa na siya na mismo ang magsabi ng katotohanan. At nang marinig ito ng Great Elder ay matinding pagkagulat ang naramdaman nito, maging si Xiongwu at Mu Meng ay ganun din ang naramdaman dahil inaasahan nila na walang kinalaman si Tan Yun sa dalawang ito. Kahit ang mga disciple na nakarinig ay sobra din na nagulat dito, kaya naman napasabi na lang sila na kung nababaliw na ba ang ating bida dahil nang ahas ito na patayin si Ling Hu Changkung at Merong Kun, nasabi naman ng isa na okay lang naman na patayin niya ang mga ito ngunit bakit naglakas loob pa ito na sabihin ito sa lahat. Sa isip-isip naman ng Great Elder na ang pagpatay nito sa dalawa ay ang pag-offend na nito sa two major power, at kung ipagpapatuloy niya pa ang pakikipagkaibigan dito ay siguradong makakriticize din siya. Sa kabilang banda naman ay may isang tao ang mabilis na patungo sa kinaroroonan nila, habang tumatawa ito ng malakas at sinasabi niya na ang misteryo sa Meteor Gorge Valley ay sa wakas natapos na rin, kasabay nun ay ang malakas na pagbaba nito na nagdulot ng pagbulusok ng malakas na enerhiya. At ito pala ay ang tao na labis na ipinag-aalala nila at walang iba kundi si Ling Hu Kanghi, at masaya nitong hinahanap at pinapalapit sa kanya ang kanyang grandson na si Ling Hu Changkung. Nanlaki naman ang mga mata ng Great Elder sa matinding pagkagulat dahil sa mabilis na pagpunta dito ni Ling Hu Kanghi, maging ang mga disciple na ito ay ikinagulat din ang mabilis na pagdating nito. At sinasabi nila na pag nalaman ni Ling Hu Kanghi na namatay na ang kanyang apo at si Tan Yun mismo ang pumatay dito ay siguradong papatayin niya agad ito ngayon din mismo. Habang si Xiongwu at Mu Meng naman ay labis na nag-aalala sa pagdating nito, at kinakabahan na sinabi ni Mu Meng kay Tan Yun na hindi katulad ng pang-10 elder si Ling Hu Kanghi dahil ito ang Great Elder ng Inner Sect at sobrang malakas pa ito, kaya mas makabubuti kung iiwasan na lang muna ng ating bida ang tao na ito. Sinang-ayunan din naman ito ni Xiongwu at sinabi niya na hindi pa sapat ang lakas ni Tan Yun para malabanan ito ngayon. Subalit hindi naman ito sinang-ayunan ni Tan Yun at sinabi niya na pinatay niya si Ling Hu Changkung sa loob ng secret place na alinsunod sa kanilang sect, at mayabang na sinabi na kaya si Ling Hu Kanghi ay walang maaring gawin na kahit ano sa kanya. Dagdag niya pa na kung magtatangka man talaga ito na atakihin siya sa harap ng lahat ng nandito ay siya lang din ang nag-iisang mapapahamak. Sa kabilang banda naman ay napansin na ni Ling Hu Kanghi na nagbubulungan ang lahat ng nasa paligid niya, kaya naman tinanong niya na ang mga disciple kung bakit nag-uusap ang mga ito ng patago, subalit hindi niya na ito binigyan pa ng pansin at sa halip ay tinanong niya na lang ang mga ito kung nasaan ang kanyang apo na si Ling Hu Changkung. Nagbigay galang naman ang Great Elder dito at hindi agad diniretso ang pagsabi sa pagkamatay ng apo nito. Bagkus ay nagsaad siya dito na ang lahat ng disciple na nandito ay ang mga nagawang makabalik mula sa Secret Realm, at ang mga disciple na hindi nagawang makabalik ay nag-aalala siya na baka mga namatay na ito. Nabigla naman si Ling Hu Kanghi nang marinig niya ito dahil hindi pa din nagpapakita sa kanya ang kanyang apo kahit ilang beses niya na ito na tinatawag, kaya naman agad niya na tinanong ang Great Elder na kung ano naman ang balita sa kanyang apo. Nagsaad naman muna ng paghingi ng tawad dito ang Great Elder at kinakabahan na tumugon dito na si Ling Hu Changkung ay mukhang namatay din sa loob ng Secret Realm ng Meteor Gorge Valley. At nang marinig ito ni Ling Hu Kanghi ay labis ito na nanlumo dahilan ng ilang sandaling pagkatulala nito. At maya-maya lang ay napagtanto niya na ang matinding revelasyon na sinabi ng Great Elder, kaya naman nanginginig na sinabi nito na kung paano ito naging posible, dahil ang kanyang apo ay isang talentado at ito din ay ang nag-iisang pag-asa ng kanilang Ling Hu family sa hinaharap. At kasunod nun ay nagpakawala ito ng napakalakas na sigaw na paulit-ulit na tinatanong na kung paanong nangyaring namatay ito. At makikita kung gaano talaga ito kalakas dahil sa isang hamak na pagsigaw lang ay nagdulot na ito ng malakas na pressure dahilan ng pagbulusok ng alikabok sa kanyang kinatatayuan.
Kaya naman nagsaad na ng paghingi ng tawad ang mga elder dito at sinasabi nila na kumalma muna ito dahil ang pagkamatay sa Secret Realm ay nasabi na sa lahat na hindi maiiwasan bago pa magsimula ang secret mission. Subalit imbis na kumalma ay mas lalo pa ito na nagalit at pasigaw na sinabi na ayaw niyang marinig ang paghingi ng tawad ng mga ito dahil ang gusto niyang marinig ay kung sino ang pumatay sa kanyang apo, at papatayin niya ito ngayon mismo para ipaghiganti ang kanyang apo. Kaya naman napadepensa ang maraming bilang ng elder dahil sa malakas na pressure na nilabas nito, habang kinakabahan naman na nagsaad ang Great Elder dito na sinabi ng kanilang sect na ang mga hinaing sa loob ng Secret Realm ay hindi pwede na idala sa loob ng kanilang sect, kaya ang binabalak nito na paghihiganti ay hindi maaring mangyari. Subalit hindi pa din ito pinakinggan ni Ling Hukanghi at sa halip ay tinignan niya pa ng masama ang Great Elder at sinabi dito na kung tinuturuan ba siya nito ng mga dapat at hindi mga dapat gawin. At kasunod nito ay nagpalabas ito ng malakas na killing intent habang sinasabi niya na sa tingin niya ay gusto nito na mauna pa na mamatay. Hindi naman na nakasagot dito ang Great Elder dahil sa napakalakas ng pinakawalan nito na killing intent ay hindi niya na magawa pang makapagsalita at napadepensa na lang siya. Dahil sa ayaw talaga magpaawat ni Ling Hukanghi ay wala nang magawa ang mga elder kaya naman sinabi na lang nila ang totoo na si Tan Yun ang pumatay kay Ling Hu Changkung, at wala silang kahit na anong kaugnayan dito. At nang marinig ito ni Ling Hukanghi ay nagalak ito dahil sa wakas ay nalaman na niya kung sino ang nang-ahas na pumatay sa kanyang apo. Sa kabilang banda naman ay sa loob-loob ng Great Elder na ito na lang ang lahat ng magagawa niya para kay Tan Yun, habang iniinda na nito ang kanyang natamong pinsala. Samantala, ay naglakad na si Ling Hukanghi papalapit sa ating bida habang nagpapalabas ng napakaitim na killing intent, subalit hindi naman natakot dito si Tan Yun bagkus ay mayabang niya pang inamin dito na siya nga mismo ang pumatay kay Ling Hu Changkung. Mas lalo naman nagalit ang hangal sa pag-amin talaga ng ating bida at pasigaw niyang sinabi na winasak nito ang pag-asa ng kanilang pamilya, kaya ngayon mismong araw ay papatayin niya ito ng dahan-dahan para maramdaman ang bawat matinding sakit na ipaparanas niya dito. At kasabay nito ay inatake niya na nga si Tan Yun kung saan naglabas ito ng isang malaking kamay, na tinatawag niyang refining blood hands technique, at dahil sa sobrang bilis nito ay matagumpay niya ito na magawang matamaan, na bahagya naman na ikinagulat ng ating bida, at nang makita ito ni Xiongwu at Mumeng ay labis ito na nag-alala para kay Tan Yun. Nagulat naman ang mga disciple na ito dahil mukhang binabalak ni Ling Hukanghi na unti-unting pigain ang ating bida hanggang sa mamatay ito, kaya naman napapamura na ang isa at sinasabi nito na sa tingin ba ng Great Elder ng Inner Sector ay maaari na siyang pumatay dahil lang sa namatay na apo nito. Habang ang isa naman ay sinasabi na ito ang kinahahantungan ng mga disciple na walang kahit anong background. Mayabang naman na tinanong ng hangal na Great Elder si Tan Yun kung nararamdaman na ba nito ngayon ang mga laman at buto niya na unti-unti nang nawawasak, at sinabi niya na ito ang dinadanas ng mga tao kapag ginagalit siya. Nasabi din niya na ngunit huwag ito mag-alala dahil hindi naman na ito masyadong maghihirap dahil paglulusak-lusakin niya na ang mga laman nito. At pagkatapos ay mas lalo niya pang ang diniinan ang pagpiga sa katawan ng ating bida. Subalit sa kabila ng mga pagyayabang nito ay hindi naman niya nagawang mapinsala dito si Tan Yun at sarkastiko pang sinabi sa hangal na kung gusto ba siya nito patayin sa ganito lang hamak na lakas, at mayabang niya pang sinabi na kung nananaginip ba ito ng gising. Nalabis ikinagulat ni Ling Hukanghi at tinanong ang ating bida kung paano nito nakakayanan ang kanyang bloodthirsty hands. Mayabang naman ito na sinagot ni Tan Yun na hindi niya lang kayang sanggain ang atake nito, dahil napakadali niya lang din na mawawasak ito. At kasabay nun ay nagliwanag ang buong katawan ng ating bida dahil ginamit niya na ang kanyang teknik na Hongmeng Golden Body, at maya-maya lang ay nagawa niya nang makawala dito na dahilan ng pagkawasak ng ipinagmamalaking atake ng hangal na Great Elder. Ngunit hindi lang nawasak ni Tan Yun ang kanyang teknik dahil nagawa din siya nito na mapatilapon sa hindi kalayuan. At nang makabangon na nga ang hangal ay napatingin ito sa nagdudugo na niyang kamay habang iniisip niya na kung paano naging posible na mawasak ang teknik na ito. Malaking katanungan niya din sa kanyang sarili na kung paano ng batang ito nagawang makawala sa kanyang bloodthirsty hand sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng laman nito. At nang makita naman ng lahat ang nangyaring kaganapan ay napapatanong na lang sila sa kanilang sarili na hindi ba sila nananaginip lang ngayon. Dahil ang malakas na atake ng Great Elder ng Inner Sect ay hindi lang nagawang mapinsala ang ating bida bagkus ay nagawa niya pang mawasak ito.
Dagdag pa nila na hindi pa nga din nila kayang paniwalaan na nagawang mapatay ni Tan Yun ang pang-10 elder, subalit kahit si Ling Hukang-hi na di hamak na mas malakas pa dito ay nagagawa din ito na malabanan. Kaya naman sabay-sabay na ng mga ito na sinuportahan ng ating bida at sinasabi nila na huwag na wag ito na magpapatalo sa Great Elder ng Inner Sect, dagdag pa nila na masaya sila na makita ang malaking pagkagulat sa mukha ni Ling Hukang-hi. Maging ang Great Elder ng Outer Sect ay labis din na namamangha sa ating bida at sa loob-loob niya na si Tan Yun ay nasa Fittest Soul Realm pa lamang, subalit nagagawa na nito na makipaglaban kay Ling Hukang-hi nang walang natatamong kahit anong pinsala, at kung magagawa nito na makaangat na sa Soul Refining ay siguradong magiging sobrang lakas nito, kaya naman naisip na niya na kailangan niya na ngayon na protektahan ito kahit pa na maging kaaway na niya si Ling Hukang-hi. Samantala, ay bumaba naman na si Tan Yun sa kanyang paglutang sa ere, at sa isip-isip niya na hindi alam ng hangal na Great Elder ang kanyang Hongmeng body kaya ito nagdusa ng malala, ngunit gayunpaman ay may mataas pa din ito na level kumpara sa kanya kaya ngayon ay kailangan niya na magseryoso sa pakikipaglaban dito. Sa kabilang banda naman ay labis na nga ang panlilisik ng mata ng hangal na ito, at pagalit na pinupuri ang ating bida dahil sa nagawa talaga nito na makawala sa kanyang bloodthirsty hands. At kasunod nito ay naglabas ito ng malakas na enerhiya sa kanyang isang kamay, habang sinasabi nito na ngunit sa kanyang susunod na pag-atake ay gagawin niya na ang lahat ng kanyang makakaya at hindi niya nabibigyan pa ito ng isa pang pagkakataon. At pagkatapos ay may lumitaw na malaking formation na naglalabas ng napakalakas na enerhiya sa mismong kinatatayuan nito, na tinatawag niyang Blood Refining Technique Blood Element Sword Formation. At kasabay nun ay inangat nito ang kanyang isang kamay para kontrolin na ito. At sa sobrang lakas nito ay umabot ang puwersa na nilalabas nito sa kinatatayuan ng Great Elder at ng mga disciple na kasama nito, at sinasabi ng isa na ang puwersa ng Blood Death na ito ay halos mapigilan na ang pagdaloy ng True Chi sa kanyang buong katawan, habang napapatanong naman ng isa na ito ba talaga ang totoong lakas ni Ling Hukang-hi dahil sobrang lakas talaga nito. Kaya naman napapasabi na lang sila na mukhang nasa malaking panganib na talaga ngayon si Tan Yun. At maya-maya pa ay naghanda na nga ng isang pag-atake ang hangal na Great Elder kung saan naglalabas ito ng bilog na enerhiya sa kanyang isang kamay, habang sinasabi niya sa ating bida na maghanda na ito sa kanyang pagkamatay. At nang makita ito ni Tan Yun ay naging seryoso na ito at napaisip siya na mukhang kailangan na niya gamitin ang kapangyarihan ng kanyang soul. Subalit bago pa ito magawa ng ating bida ay biglang sumulpot sa kanyang harapan ang Great Elder ng Outer Sect na pinipigilan ng hangal na si Ling Hukang-hi sa gagawing pag-atake nito. Nagalit naman ang hangal na si Ling Hukang-hi sa ginagawa nito na pangingialam, at pag-alit niya na sinabi dito na kung ano ang lakas ng loob na meron nito na isa lamang hamak na Elder ng Outer Sect na humadlang sa kanya na Great Elder ng Inner Sect. Hindi naman natakot dito ang Great Elder ng Outer Sect, at sa halip ay dinuro niya pa ito at pag-alit na sumagot dito na siya nga ang Elder ng Outer Sect ngunit nang ahas pa din ito na patayin siya, at sinabi niya na gusto ba nito na magrebelde laban sa kanilang sect. Subalit hindi naman inintindi ito ng hangal na Great Elder, bagkus ay inutusan niya pa ito na umalis sa kanyang harapan dahil wala itong kinalaman sa gagawin niyang pagpatay sa ating bida. Tumugon naman dito ang Great Elder na si Tan Yun ay ang kanilang Outer Sect disciple at siya ang Outer Sect Elder kaya bakit naman wala siyang magiging kinalaman dito, dagdag niya pa na hanggat hindi pa nahahatulan si Tan Yun ng kanilang sect ay hindi niya siya hahayaan na saktan nito. Subalit hindi pa din nagpapapigil ang hangal na Elder at tinawag niya pa na asshole ang Great Elder, at sinabi niya na ang ating bida ay pinatay ang kanyang apo kaya hindi siya papayag na hindi makapaghiganti dito. Hindi naman na nakapagtimpi ang ating bida at pag-alit na sinabi dito na si Ling Hu Changkung ay gusto siya na patayin, pero ang hangal na Elder ay hindi siya pinapayagan na patayin ito. At pasigaw niyang sinabi dito na ipinapahiwatig ba ng hangal na Great Elder ng Inner Sect na ang buhay nilang mga hamak na ordinaryong disciple lamang ay hindi mahalaga. Naagad naman na sinang-ayunan ng lahat ng disciple at nagsaad sila na tama ang mga sinabi ng ating bida dahil si Ling Hu Changkung ay gusto silang patayin lahat, at maraming kasamaang bagay na ang ginagawa nito sa mahabang panahon, kaya mas ikinagagalak pa nga nila na tuluyan na itong namatay. Labis naman na nanginginig ang hangal na Elder sa kanyang mga naririnig dahil hindi na siya ginagalang ng mga ito bilang Great Elder ng Inner Sect, kaya naman pasigaw niya ng pinangalandakan sa mga ito na siya ang Great Elder ng Inner Sect, kaya nababaliw na ba ang mga ito para mangahas na bastusin siya.
Seryoso namang nagsaad ang ating bida dito na ang mga matutuwid na tao ay nagtutulungan para lang mawasak ang mga masasamang tao, dagdag niya pa na ng ahas ito na gumawa ng matinding krimen para lang sa sarili nitong kagustuhan na patayin siya, at isinawalang bahala ang rules ng kanilang sect, kaya ihahayag niya ang lahat ng kaganapan na ito sa head ng kanilang sect at magrereklamo para sa hustisya. Sinang-ayunan naman ito ng Great Elder ng Outer Sect at sinabi niya kay Tanyon na sasamahan niya ito para makita ang head ng kanilang sect at siya mismo ang magpapaliwanag ng lahat dito. Maging ang lahat ng disciple ay sinasangayunan din ito, at sinasabi nilang lahat na sasamahan din nila ito para makakuha ng hustisya. Dagdag pa nila na kung si Tanyon ay mamamatay ngayon ay sila na ang susunod sa mga susunod na araw kaya kailangan nila magkaisa upang pigilan ito. Balak pa sanang pigilan ito ng hangal na si Ling Hukang-hee, subalit hindi naman nagpatinag ang mga disciple na ito. Kaya naman napapamura na lang ang hangal na elder dahil wala siyang magiging maayos na rason sa gagawin niyang pagpatay sa ating bida, at sigurado na makakatanggap siya ng isang matinding parusa, kaya kailangan na niya na maghanap ng paraan para pigilan na mangyari ito. At kasunod nito ay umubo ito ng malakas hudyat na gusto niyang kunin ang atensyon ng lahat. At sabay na nagsaad na huwag ang mga ito na masyadong mangamba at makinig muna sa kanya. At nagpanggap ito na nagpapakumbaba at sinasabi niya na nawala lang siya sa sarili nang marinig niyang namatay ang kanyang apo kaya hindi niya na napag-isipan pa ang mga nasasabi niya. At kasabay nun ay nagsaad siya sa ating bida na hindi niya talaga ito sinisisi sa pagkamatay ni Ling Hu Changkong dahil mukhang kasalanan talaga ito ng kanyang apo, kaya sana ay hindi niya ito natakot sa kanyang mga inasta. Bahagya namang tumawa ang ating bida at sarkastikong tumugon na hindi naman talaga siya nakaramdam ng kahit bahagyang takot dito, at mayabang din na sinabi niya na huwag nito kalimutan na lagyan ng benda ang kamay nito sa kanyang pagbalik ng inner sect, at sa loob-loob ni Tanyon ay batid niya na nagpapanggap lamang ito upang maiwasan nito ang maaari niyang maging parusa. Tumalikod naman na dito ang hangal na elder at sinabi niya na huwag na ito mag-alala dahil siya na ang bahala dito. Ngunit sa isip-isip niya na maghintay lang ito sa kanyang paghihiganti para sa kanyang apo, dagdag niya pa na kung ano ang ginawa nitong matinding sakit sa kanya ay ibabalik niya ito sa hinaharap ng 100 na beses. Sa kabilang banda naman habang nagpipigil ng galit ang paalis na si Ling Hukang-hee ay lumapit naman na ang Great Elder ng Outer Sect sa ating bida, at sinabi niya na ang Great Elder ng Inner Sect ay nagpakumbaba na kaya sana ay tumigil na din ito sa ngayon. Pabulong na nasabi din niya na dahil kung mapaparusahan si Ling Hukang-hee ay aakusahan din si Tanyon sa pag-abuso ng paggamit ng opinyon ng publiko at paggawa ng isang krimen. Nagbigay galang naman dito ang ating bida at sinabi niya na dahil hiniling ito ng Great Elder ay malugod niya ito na gagawin, at sa loob-loob niya din na kailangan niya pa sa ngayon na manatili sa Huangfu Holy Sect ng pansamantala, kaya hindi niya kailangan gumawa ng mga gulo sa sandaling ito. Samantala, ay nagsaad na ang Great Elder sa lahat na si Ling Hukang-hee ay nagpadalos-dalos lamang ngunit ngayon ay naayos na nila ito, at sinabi niya din na ang susunod na pagpili ng inner sect na magiging disciple nila ay ang pinakamahalaga sa ngayon dahil para ito sa hinaharap ng mga ito. At nang marinig ito ng mga disciple ay sinang-ayunan din naman nila ito, at sinasabi nila na dahil kahit papaano ay isa pa ding Great Elder si Ling Hukang-hee ng inner sect, at kung papalakihin pa nila ito ay hindi ito magiging maganda sa pagpasok nila dito, kaya kalimutan na lang nila ito at paghandaan na lang ang magiging pagpili ng disciple ng inner sect. Sa kabilang banda naman ay nagsaad ang Great Elder sa ating bida na may 3 major veins sa loob ng inner sect, kaya kailangan na nito na magpasya sa pagpili ng isa sa mga ito na gusto niyang pasukin. At sa isip-isip niya na si Tanyon ay sobrang talentado kaya makabubuti kung makakapasok ito sa isa sa kanyang mga miss. Tumugon naman na ang ating bida dito na hindi niya pa ito sa ngayon na pag-iisipan, at sa loob-loob niya na para sa kanya ay wala namang pagkakaiba kung saang vein siya makakapasok, dahil hindi niya naman kailangan pa ng ibang mga skills kaya hanggat makakakuha siya sa mga ito ng mga resources ay hindi na mahalaga kung saan sa 9 major vein pa siya makakapasok. Bahagya namang nag-isip ang Great Elder nang marinig niya ito, at ilang saglit lang ay nagmungkahi na siya na kung interesado ba ito sa pag-aalchemy. Natawa naman si Tanyon dahil batid niya na may gusto itong sabihin ngunit nagpapaligoy-ligoy pa ito, kaya naman sinabihan niya na ito na diretsuhin na siya nito dahil ayaw niya ng paligoy-ligoy pa. Agad naman na itong sinagot ng Great Elder na kung pwede ba nito na isaalang-alang ang Inner Dan vein dahil meron siyang konting kaugnayan dito,
at sa isip-isip niya din na sa lakas na nakita niya sa ating bida ay mahusay ito na kalidad, at kung ang kanyang miss ay marirecruit ito sa babaeng yun ay panigurado na magagantimpalaan ito. Tumugon naman ang ating bida na huwag itong mag-alala dahil isa sa alang-alang niya talaga ito, at sa loob-loob din ni Tanyon na sigurado naman siya na hindi ito magkukulang sa resources kaya naman pag-iisipan niya ito. At nang marinig naman ito ng Great Elder ay labis niya ito na ikinagagalak. At pagkatapos nun ay sinabihan na niya ang lahat na maaari na ito na ibalik sa kani-kanilang mga lugar upang makapagpahinga. Nasabi din niya na huwag kakalimutan ng mga ito na ang lahat ng Fetal Soul Realm na disciple ay pumunta ng tanghali sa lugar na ito upang makilahok sa pagpili ng disciple ng Inner Sect. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at ng lahat ng disciple na nandito, at sabay na nagbigay galang na para sa kanilang mga pag-alis. Kasunod nito ay lumapit na si Xiongwu at Mumeng kay Tanyon at inaya na ito ni Xiongwu upang bumalik na sila ng magkakasama. Nasabi din ni Mumeng na kumain sila ng magkakasama dahil naghanda din siya ng masasarap na ingredients na makakain nila. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at sinabi niya na may bagay din siyang gustong ibigay sa mga ito, at sa isip-isip niya na si Mumeng at Xiongwu ay mayroon ng mga pagkakaiba na kalidad at naalala niya na meron siyang mga method na nababagay para sa mga ito. At kasunod nun ay magkakasama na nga itong umalis, at nang makita naman ito ng mga disciple ay labis na nainggit ang mga ito sa ating bida, at sinasabi nila na ang dalawang pinakamaganda sa loob ng Outer Sect ay kasama ni Tanyon at mukhang may relasyon siya sa mga ito. Nasabi naman ng isa na kung meron ka ba namang lakas na kayang pumatay ng isang elder ng Outer Sect at magawang makalaban sa Great Elder ng Inner Sect ay talagang makakakuha ito ng magagandang mga babae. Mabilis na nakalipas ang mga sandali kung saan nakabalik na ang ating bida at si Xiongwu at Mumeng, at pumunta sila sa loob ng practice room at makikita na sinusuri ni Tanyon kung ano talaga ang qualification na meron ang dalawa. Maya-maya pa ay natapos na din siya at sinabi niya sa dalawa na nalaman na niya ang qualification ng mga ito, na labis naman ikinatuwa ni Xiongwu at Mumeng kaya naman agad-agad nila na tinanong ang ating bida kung ano ang totoo nilang qualification. Sa kanilang tanong ay agad naman ito na sinagot ni Tanyon at sinabi niya na si Mumeng ay ang may pinakamagandang kalidad sa kadahilanang meron ito na parehong Death Fetal Soul at Beast Fetal Soul. Kasabay nun ay nilabas niya ang isang libro na pagmamay-ari niya at nagsaad siya na ito ang Nirvana na pinakaangkop sa qualification nito. Bukod pa dun ay sinabi niya na kapag sukdulan na itong na-cultivate ni Mumeng ay napakadali na lang para dito na patayin ang mga immortal na nasa upper realm. At nang marinig ito ni Mumeng ay labis ito na nakaramdam ng tuwa at sinabi niya na ang libro na ito ay sobrang makapangyarihan, at masaya niyang tinanong si Tanyon kung ibibigay ba talaga nito ang libro na ito sa kanya. Agad naman itong sinagot ng ating bida na ang libro na ito ay maliit na bagay lang para sa kanya, at sinabi niya na lang na huwag lang nito kalimutan na huwag ito na ilalantad sa iba. Kasunod nun ay ibinaling niya naman ang atensyon niya kay Xiongwu na nagmukha ng bata dahil sa pagka-excite nito na malaman ang kanyang magiging abilidad. Nagsaad na nga ang ating bida na si Xiongwu ay hindi basta lamang walang laman na fetal soul dahil meron din itong holy body ng Zuanyin. At ibinigay na niya nga din ang isang libro dito at sinabi niya na ito ang 9 Heaven Zuan Shen Sword skill na naaangkop na makultivate nito. Bukod pa dun ay sinabi niya na pagtapos na nito makultivate ito ay makakaya na nitong mabasag ang mga bituin at matukoy ang Chen Kun. Dahil sa sobrang saya ni Xiongwu ay napayakap na ito kay Tanyon at nagsaad ng pasasalamat dito dahil sa pagiging mabait nito sa kanya. Subalit dahil sa sobrang pagkailang ng ating bida sa pagyakap nito sa kanya ay agad niya ito na hinawakan para bahagyang ilayo sa kanya, at nagdahilan na lang ito na kailangan niya nang bumalik dahil baka masyado na siyang malate. Ngunit bago pa ito makaalis ay tinanong ito ni Mumeng na kung ano naman ang sarili nitong qualification at ng Soul Realm, at sa isip-isip din ni Mumeng na kung pareho sila ni Tanyon ng Fetal Soul ay maaari din sila na magkapareho ng mapapasukan na vein. Bahagya namang natawa ang ating bida sa tanong ni Mumeng, at seryoso niyang sinabi na ang kanyang Fetal Soul ay hindi kasama sa nalalaman lamang ng mga ito na 13 Fetal Soul, dahil ang kanyang kalidad ay bahagyang mas maganda sa kasalukuyang pinakamagandang kalidad ngayon.